Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, update ho tayo sa buhay ho ni missing. kung meron hong missing bride, meron ho tayong missing senador. Update ho tayo sa buhay ho ni missing Senador Bato de la Rosa, na kung saan ay hanggang ngayon ho ay hindi pa ho pumapasok ho diyan sa kanyang pinagtatrabahuhan. Diyan ho sa ating ahensya ng gobyerno, diyan ho sa Senado, diyan ho sa Senate of the Philippines. Pero patuloy pa rin hong sumasahod itong si Senador Bato de la Rosa ng tumataginting na 300,000 pesos. At syempre, alam niyo naman, mga kababayan, mga ka-analyze, nagdaan ho ang holiday season, Kapaskuhan. So, nakatanggap ho ito ng mga bonuses. Syempre, senador yan. Marami hong bonus yan. Isipin nyo, hindi na ho nagtatrabaho. Kung saan-saan na lang ho nagpupunta. Sumasahod ng 300,000 monthly, nakatanggap pa ng mga bonus, saan ka pa? Saan ka pa? Naalala ko tuloy yung ewan ko lang kung tinatry ko mahanap yung video kanina, di ko na mahanap. Mag-comment na lang kayo sa comment section nitong ating vlog, nitong ating video. Naalala nyo ng pandemic? Ang kanilang usapan lagi sa Zoom. Akala ni Senador Bato de la Rosa hindi na naka-live. Off record na. Naihabol yung sinabi niya. Yung sabi niya, sabi niya, sarap ng buhay natin hindi tayo pumapasok pero sahod ng sahod. Naalala niyo yun? Naalala niyo yun? Nag-viral yung trending yung pandemic Eto mga kababayan, mga ka-analyze, pakinggan muna ho natin ito na kung saan ito hong si Senador Bato de la Rosa na-share mo ho ng isang TikToker na congressman. Kilala niyo naman itong TikToker na congressman, Pero malupit ito, Bilib ako rito, mga kababayan. Vlogger, TikToker. Ngayon ay congressman na. Kilala naman ho natin ito. Sikat ho ito sa TikTok. Marami ring minumura ito. Si San Fernando. Si Representative San Fernando. Pakinggan ho natin mga kababayan. Nakatikim ho kasi ng sermon itong si Bato de la Rosa. Rito kay TikToker na congressman. Pakinggan natin mga kababayan. Pag ordinaryong manggagawa, no work, no pay policy yan. Tapos merong mga congressman at mga senador gaya ni Bato de la Rosa na hindi na nga pumapasok at hindi gumagampan dun sa trabaho nila, nakukuha pang buo yung sahod nila. Mga boss, sabi ni Senate President Tito Soto, hindi daw applicable yung no work, no pay sa mga miyembro ng Kongreso. Kabilang na dyan yung mga senador at mga congressman. Totoo naman. Totoo naman. Yung sinabi ni Tito Sen hindi applicable yung no work, no pay sa Senado. Kaso, yun ang reality sa kanila, sa mundo nila, sa kanilang ahensya. Kaso nga, ang masakit, isipin nyo mga kababayan. Isipin nyo mga kababayan, pagdating ho sa mga maliliit ho na manggagawa, sa maliliit ho na manggagawa, yung sumasahod lang ho ng mga minimum wage, no work, no pay yan. Kadalasan dyan, lumilindol na, bahana. Ang taas na ho ng lagnat. Pumapasok pa rin. Tapos itong si Senador Bato de la Rosa, senador, hindi nagpapasok, sumasahod. Ano yun? So, gano'n na lang pala talaga. No? Lagi na lang talaga ang mag-a-adjust, ang iintindi, itong mabababang manggagawa. Ganun pala talaga rito sa Pilipinas,
Ha? Kasi mga kababayan, itong si Senador Bato de la Rosa, kung talagang may delikadesa ito, pwedeng gumawa ito ng isang memo or gumawa ng isang affidavit or statement through sa kanyang lawyer na siyang magkukusa na tigil nyo na yung sahod ko. Pwede yun eh. No. At lahat ng sinasahod ko, huwag nyo na ipasok sa aking account, idiretso nyo na lang sa mga nangangailangan. Pwede yun. Kung gugustuhin niya. Makapal nga mukha eh. Diba? Siguro, sayang yan. Kahit hindi ako pumapasok, kung pwede ako sumahod, di kunin ko, sahurin ko. Diba? Ganun matindi nga ho itong mga grupong ito. Ha? Tuloy natin. Kasi kahit saan mo hanapin, walang nakasulat tungkol sa no work, no pay policy sa rules ng House of Representatives at Senate of the Philippines. Pero di ba dapat di na-issue yan? Bilang mga halal na opisyal, keso senador ka o congressman, dapat automatic na pumapasok ka, lalo pa nagpapasahod sa iyo mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Isipin natin itong mga boss ha, pag ordinaryong manggagawa, no work, no pay policy yan. May bagyo o wala, may special holiday o wala, inaasahan na papasok at papasok yan. Dahil pag di siya pumasok, wala siyang kikitain. Tapos anong mababalitaan natin? Merong mga congressman at mga senador, gaya ni Bato de la Rosa, na hindi niya na nagagampanan yung trabaho niya. Umattend ng mga committee hearings, gumawa ng mga batas. At itong nakaraan lang, budget deliberation sa Senado, hindi nga siya nagpakita. Tapos, buong-buo niyang makukuha yung sahod niya at mga benepisyo ng opisina niya. Tapos, ano ba naman yung maririnig namin na dahilan mo kung bakit hindi ka nagpapakita? Na meron kang kaso na inaharap at maaari na servan ka ng warrant of arrest? Ang manggagawa, ordinaryong manggagawa, kahit may problema yan o wala, may sakit yan o wala, may humahabol, may humahunting dyan o wala, papasok at papasok yan para makuha niya ng buo yung sahod niya. Akala ko ba, Senator Bato, matapang ka, taharapin mo yan. Akala ko ba bring it on at hindi ka natatakot sa kung ano man yung kaso na isasampa o maaaring warrant of arrest na laban sa'yo. Hindi ba unethical na yung mga kagaya mong senador, pati na rin yung mga congressman na hindi nagpapakita, hindi pumapasok, kumukuha pa rin ng sahod kahit walang ginagampanan na trabaho? Paalala ko lang sa inyo SG-31 kayo. 300,000 kada buwan ang tinatanggap ninyo, pumasok kayo o hindi. Kung ano ang pamantayan na ginagamit sa mga ordinaryong manggagawa, ganun din dapat ang... Okay lang siguro yung paminsan-minsan hindi papasok. No? Tapos, mati ng mga Zoom meeting. No? Ito kasi mga kababayan, si Senator Bato de la Rosa, kaya hindi pumapasok, nagtatago. Iba ho ang rason niya. Ha? Kaya hindi ho siya pumapasok. Hindi dahil sa mahina siya, may sakit siya, may karamdaman. Hindi ho siya pumapasok kasi nagtatago dahil magmula nung nabalitaan niya na yung kanyang warrant of arrest galing ho sa ICC sa kasong Crimes Against Humanity, yung soft copy nasa cellphone na raw ni Ombudsman Crispin Boyeng Rimulya, abay nawala na ho ito na parang bula. Ha? Kaya nga sabi ko, kung pwedeng manawagan ito, gumawa ng statement through sa kanyang lawyer na ihinto nyo na yung sahod ko, pwede. Kung gugustuhin niya kaso ba't na nga naman gagawin nyo kung makapal naman ng mukha niya? Tuloy natin. Ang gamitin sa atin ng mga halal na opisyal. Kung no work, no pay ang isang ordinaryong manggagawa, ganun din dapat tayo. Kung sila ay nalilate at nababawasan ng trabaho dahil late nga sila at kadalasan nag-overtime pero walang overtime pay, yung iba pumapasok pa ng Sabado, Linggo at doon sa mga rest day nila, dapat ganun din ang asahan sa atin ng mga halal na opisyal. At sa'yo, Senator Bato de la Rosa, magpakita ka na, pasok ka na. Ilabas mo yung tapang mo, wag lang puro sa press release. At sa mga kabaro natin, ng mga public official, mga congressman, mahiya naman tayo. Magsipasok tayo at gampanan natin yung trabaho natin. Ayan mga kababayan, mga kanalays hindi pa ho nagpapakita si Senador Bato de la Rosa. Hanggang sa dumating itong bidyong ito,
na kung saan, itong si Senador Bato de la Rosa ay nagpakita ho sa isang sasakyan. Sa isang, ewan ko, anong probinsya yan. Nagsisigaw ho dun sa bintana ng kanyang sasakyan. Yung mga tao ho dun na nagbabanding-banding ay nagkagulo, nagulat. Isipin nyo, hindi nagpapakita, hindi pumapasok sa Senado, tapos biglang magpapakita ng ganon. Parang nang-aasar pa. Panoorin nyo itong video to. Ayan o. Parating na. Ayan o. Isipin mo, hindi nagpapakita, hindi mapasok sa trabaho, tapos may nagbabanding sa kalsada, bigla siyang magpapakita. Para ba nagpapasikat, ano? Ano? Ang sabi niya, sabi rito sa video, update, Senador Bato spotted sa isang barangay. Safe po si Senador Bato. Why tagay diha? Ewan ko na ibig sabihin nun, tagay na tayo, para bang ganon? Hindi ko alam eh. Ulitin natin. Why tagay diha? Grabe, no? Akala mo kung ano yung nakita nila. Sikat na sikat si Senador Bato, no? No? Sikat na sikat eh. Hindi mo malaman kung ba't nagsigawan yung mga tao dahil humahanga sa kanya o kung ba't nagsigawan kasi hindi siya na pumapasok, hindi siya nagpapakita kahit sa ang mainstream media, social media. Tapos, nakaupo kayo sa kalsada, biglang may dumang sasakyan, tapos, inilabas yung ulo niya, sumigaw ng, tagay diha. Talagang mga kababayan, no? Talagang ako hindi rin makapaniwala eh. Parang ito hong mundong politikang ginagalawan ho natin, yung ibang mga politiko natin, mga kababayan, parang talagang pakapalan na eh. Talagang mga wala na ring hiya eh. Talagang pakapalan na to. Parang ganun. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.